for the final? Masyashock kayo. Masyashock kayo kasi in fairness, nagpakita si Tito Val ng hindi niya aesthetic. Nag-try siyang maging edgy. Yun na lang. Y mi Filipina, Mira, mi Filipina tiene mucha experiencia ya, la gente la conoce por otros concursos de belleza, ha estado en el Miss International, fue primera finalista en otros concursos y ya tiene ese camino recorrido. Me gustó porque era una proyección dulce, había elegancia, había ese punto sonrisa, sexy, sonrisa. pero al mismo tiempo también había esa dulzura, ese tocado, esa delicadeza. Y recuerden, las posturas en el escenario dan mensajes universales. Por eso es que es tan importante realmente tener claro las manos. So, inyo pong napanood itong head stylist ni Atisa Manalo na si Patty Yap. So, kung sino man po sa inyo ang nakapanood doon sa aking mga naunang video, bago lumipad papunta sa Thailand, itong si Atisa ay na-interview po itong si Patty at na-play po natin dito yung kanyang video before. So, ngayon ay nagsalita na naman po siya mga kapolitika patungkol nga dito sa maging finals. Dahil oras na lang po ang ating binibilang, ay makikita po natin ang performance ni Atisa Manalo dito sa finale ng Miss Universe live in Bangkok. So nakita nyo at narinig na panood yung sinabi ni Patty na kakaiba daw ang magiging gown. Masyashock, magugulat tayo dito sa maging finale gown ni Atisa Manalo. So kung hindi tayo nabigo doon sa preliminary competition, ay siguradong hindi tayo mabibigo doon sa finals dahil sa sinasabi ko nga ay may tiwala tayo dito sa mga bigatin nating mga fashion designer. Nagtulong-tulong sila para bihisan at ayusan si Atisa para di umano magkaroon siya ng graceful exit dahil ang sinasabi ay last na pageant na ito ni Atisa. So aside doon sa sinabi ng kanyang stylist, ay napanood nyo rin at narinig mga kapolitika na feature po itong si Atisa dito sa isang Latin television. So isa sa mga hot picks at mga hot list, mga favorite ng mga Latinos ngayon ay itong si Atisa at sinasabi ko nga doon sa ating mga naunang komentary ay pinag-uusapan siya doon sa mga Latinos. Nabulabog sila dito sa surprising, very elegant at tama yung connection niya doon while nagrarampa itong si Atisa. Pati yung smile niya, pati yung contact niya sa camera, marunong rin siyang maglaro. So kung kaya nga binigyan natin siya ng 10/10. So ngayon ay pinag-uusapan siya dahil hindi talaga pwedeng i-ignore at hindi pwedeng i-disregard ang naging performance niya doon or hindi man-notice, kumbaga. Talagang napansin rin talaga siya ng mga taga-ibang bansa at ng mga foreigner. So at kasi merong nag-comment doon sa ating naunang video nang sinasabi niya is tama daw yung ating ginagawa mga kapolitika na kinukuha rin natin yung opinion ng mga taga-ibang bansa or ibang community. So kinukuha natin yung sa Thailand, kinukuha rin po natin yung sa Latin. Kasi hindi pwedeng tayo-tayo lang dito mag-uusap and then iba pala yung impression ng mga taga-ibang bansa. So kinakailangan na kunin rin po natin yung kailang opinion or ano ba yung kanilang nakita, kailang perspectives. So tama yung naging commentary ng ating netizen. At atin rin po palang pag-uusapan itong candidate ng Mexico at Venezuela. Kasi kung inyong natandaan mga kapolitika ay isa sila sa mga frontrunner, mga pinag-uusapan doon sa Miss Universe bago pa nagsimula yung competition. Most especially itong si Venezuela at meron pa ngang mga usap-usapan dati na kung saan ay sinisecure na daw niya yung kanyang sarili sa top 3 at hindi niya daw nakikita itong si Atisa na makasama niya doon sa final cut. So ang sabi ngayon ng Miss Universe Club ay nadismaya rin sila, disappoint sila dito sa performance ng kanilang dalawang candidate na malakas na Latina, si Venezuela at si Mexico. Pero ang sabi nila ay baka daw nire-reserve yung kanilang performance bukas sa final dito sa Miss Universe. Kasi siguro sa tingin nila is hindi ganoon kagaling or hindi ganoon ka-impressive ang naging performance ng dalawang Latinas na ito. So sabi dito ng Miss Universe Club, there was so much talk that Mexico and Venezuela were physically similar, that today as similar as they are. Both gave very sober, serious runways and with fairly moderate projection. But I think that only means that both queens are saving the best for the final. It's no secret that one of the strategies that Osmil Sousa always advised his queens
was that save everything for the final. Both Fatima and Stefani bring the same school. Fatima for being advised in the beginning by Osmil, and Stefani for bringing the Venezuelan school of masses that Osmil also left. What do you guys think? So palaisipan sa kailang mga kapolitika kung yun daw ba ang performance ni Venezuela at ni Mexico ay parang meron pa silang ni-reserve for the final. So sa madaling sabi ay baka meron pa di umanong maibubuga itong si Mexico at si Venezuela. Kasi kung inyong ang mapapansin doon sa mga video clip, even itong sila Adam at yung mga Pinoy na mga vloggers doon sa Thailand, every time nakakausapin ni Venezuela yung mga vloggers doon ay talagang naghihiyawan sila mga kapolitika kasi malakas siya doon yung kanyang fanbase at marami siyang mga supporters, even yung mga Thai. Pero dito ay medyo na downgrade silang dalawa ni Mexico yung kanilang performance sa prelim. Okay? So hindi talaga inaasahan, unexpectedly is natabunan sila ni Atisa Manalo. Well, para sa akin, napag-usapan na po natin itong si Stefani Abasalin na baka matulad siya kay Mariam Habach, dahil kung totoo man yung issue dati na meron di o manong pahayag itong si Stefani na hindi niya daw makakasama si Atisa sa top 3, ay sana hindi siya ma-el-tukuyo katulad doon sa nangyari kay Mariam Habach. Pag-uusapan rin po pala natin itong kinurunahan sa Miss Grand International na mula sa bansang Vietnam dahil nakulong po siya mga kapolitika due to false gummy promotion. Balita po ito ng Crown and Sashes. Vietnam court jails beauty queen for false gummy promotion. A Vietnamese court sentenced former Miss Grand International 2021 Nguyen Toc Toi Tien to 2 years in jail for misleading customers by promoting Kera Super Greens gummies as high fiber. Investigators found the product had very low fiber, high sorbitol, and undisclosed additives. Tien and 2 fellow influencers earned over $473 for selling 129,000 packs. So misleading information itong si Miss Grand International 2021 na si Nguyen. Samantala mga kapolitika, meron na po palang update doon kay Miss Jamaica na kung saan is nahulog sa stage kahapon dahil hindi niya nakita yung endpoint. So sabi dito ng Miss Universe Jamaica, incident involving Dr. Gabriel Henry in Thailand. The Miss Universe Jamaica organization wishes to advise the public that Dr. Gabriel Henry, Miss Universe Jamaica 2025, experienced a fall from the main stage during the evening gown round of the preliminary competition ahead of this weekend's Miss Universe finals in Thailand. She was rushed to the Paulo Rangsit Hospital where medical professionals are attending to her care and have advised that she is not suffering from any life-threatening injuries. However, they continue to conduct tests to ensure her full recovery. We kindly ask everyone to stay upbeat, lift her in prayer, and send positive thought as she receives the necessary medical care. We thank everyone for their outpouring of love, support, and continued prayers. So, sana is makakaabot pa or makakahabol pa itong si Miss Jamaica para sa finals bukas ng Miss Universe 2025. Okay, so ano po ang inyong magreaksyon mga kapolitika? Yun po ang ating update ngayon dito pa rin sa kaganapan sa Miss Universe isang araw bago ang coronation dito sa pinakainaabangan na kompetisyon ng MU 2025 live in Bangkok. So ano po ang inyong magreaksyon dito na kung saan is nabalita itong si Atisa doon sa Latin Television, at ano sa tingin nyo ang susuotin na gown ni Atisa Manalo na gawa di umano ni Val Taguba? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At mga kapolitika, at rin po palang panonoodin itong naging comment ni Luis Portelis na isang kilalang pageant vlogger dito sa social media. At narito ang kanyang naging comment reaction sa naging performance ni Atisa Manalo doon sa evening gown. I want to take a moment to talk about Atisa Manalo's love for the preliminary competition of Miss Universe 2025, and I cannot even deal. I cannot cope. I have so much
going on in my brain right now. It is hard to believe that just a couple of weeks ago, before the departure of Atiza Manalo from the Philippines, her styling was one of the hot topics and everyone was questioning, and it's leading up to this moment during prelims when it matters the most to peak and to give your best. And Atiza comes out with this statement. Down. Just take a look at the precision, the quality, the craftsmanship, the creativity, the attention to detail. Oh my god, this is probably the best that Atiza has ever looked. I think that the jewelry really elevates the whole thing. I knew that they will pull like some surprising something from the sleeve, but this exceeded my expectations by far. So Atiza, Mag to Mag, Jewelmer, the Miss Universe Philippines team, Jonas Gaffron, come collect your flowers because this is the best she's ever looked. Ever! I'm still working on my final predictions for the show, but I just wanted to come here and vent out, just like let it out because I'm so excited. This is so great. And so many people call me biased when I say that, you know, you need to give her space, give her time, let her cook. And here we are. So, guess what? Stay tuned for my next video.